Last week sa Pinasarap, bumisita tayo sa lugar kung saan nagtatagpo ang kabundukan at dagat, ang probinsya ng Antique. Medyo maligam-gam na yung tubig. May apoy na to? May apoy na! Ano ba ito? Matusta ba ako dito? Ay, Diyos ko lang! O diba, nakapag-relax ka na, may natutuhan ka pa tungkol sa industriya ng asukal ng Antique. O siya, back to work na muna mga kapuso. Arya! Ganito yun, ma'am, ha? Pag maawak ka dito. Ganito. Hawak ako dyan. Yeah. Okay. Dun sa matigas, dun mo hihiwain. Puputulin na ganyan. Expert, ha? The best. Sa part 2 ng ating Antique Special ngayong gabi, Magpapala lang ako ng buhangin. umanda na sa mga bagong challenges at food adventures. Ang bigat naman. Oh! May ginto! Yun. Ito ang bilaog. Parang tahong. So, sa putik yan nakadikit, bale. Oh my God! Okay. So, parang gold panning din yung nangyayari dito. Pero hindi ginto yung kinukuha, kundi mga maliliit na mga river clams katulad nito. Ito ngayon ang ginagawang parang mga palayo. Opo. Kailangan babasain mo na ang paa. Opo, ma'am. Exercise din to, mama. Opo, ma'am. Hala, ay. Hala. Tumatabingi, ah. Dapat diretso ata yung katawan ko. Patience, magiging ano rin to. Magiging bold din to, guys. I tell you. Ano ba itong ginagawa natin para? Palayo. Palayo. Titikman natin ang iba pang mga putahing ipinagmamalaki ng Antique. Paano mo malalaman na luto na? Pag bumukas. Bumuka na po, ma'am. Yung river clams po natin. Hindi siya malansa, ah. Tsaka wala siyang aftertaste. Actually, okay yung lasa nito, ah. Parang pinaupong manok. Ganun yung peg. Iba yung sarap niya. Iba yung lasa niya. Hindi siya maasim na maasim, ah. Yung dahon na nilagay, parang hindi naman siya super asim. Tanggalansa lang siya talaga. Bukod sa magagandang tanawin, ipinagmamalaki rin ng bayan ng Tibyao ang masiglang industriya nila ng paggawa ng palayok. Andito ako ngayon sa bayan ng Tibyao sa Antique. Kilala yung bayan ng Tibyao sa kanyang clay pottery culture. In fact, may mga barangay dito sa Tibyao na talagang tone-tonelada ng clay ang makikita mo. Kaya mayabong yung kanilang clay pottery industry dito. Hi, Ate Nancy! Hi, ma'am. Hello po. Ito Hello. po ba yung Ito ngayon ang ginagawang parang mga palayo? Opo. Ganyan. Gaano po karaming lupa ang kinukuha po ninyo? Depende sa mixing po. Ganyan lang kakonti. Kung magdadala, ma'am, ganito lang. Pero pag malalaki, pinupuno ito. Edi pagtulungan na lang natin dalawa. Pagbuhat. Ilan na ang palayok magagawa dyan? Tatlo? Oo. Oh. Kayang-kaya. Sus. Ito pala yung mga ginagawa ninyo? Opo, ma'am. Ay, ang ganda! Okay. Ang mga nakuhang clay, dadagdagan ng tubig at simento at saka hahaluin gamit ang paa. Kailangan babasain muna ang paa. Opo, ma'am. Tapos, tatapakan lang. Opo, ma'am. Para Mag-mix, ma'am. Para mag-mix. Opo, ma'am. Okay. At saka yung mga tigas-tigas maglambot. Effective pa rin itong pinapaa. Exercise din to, mama. Opo, ma'am.
Pagtapos nito, ganyan na, ma'am. Kailangan maging ano? Pag ano na ito, mix na siya, gagawin na ganyan. Saka gawin bricks. Parang matagal-tagal pa to Opo, na ma'am. tatapak-tapakan kasi magaspang pa eh. Gaano katagal po natin to tatapak-tapakan? Ay, 1 hour siguro, ma'am. Isang oras na ganito. Grabe ah. Pagkatapos ng isang oras, magiging ganito na yung itsura niya. Ano na po pwedeng gawin dito? Bricks. Pwede na itong gawing bricks. Opo. Yung mga palayok, Kung palayok, dyan kami gagawa. Ito na talaga ang extra challenge. Kayanin ko kayang gumawa ng palayok? ganyan lang. Opo, ma'am. I-press mo konti, ma'am. Hala, bakit palayok na yun? Ano, bowl na yung iyo? Baka mabutas yung ilalim. Walang problema. Pwede yan maulit. Ano ba naging ganyan yan? Ganyan lang, ma'am. Hala, magtapingi eh. Oh my God, oh my God, oh my God. Tumatabingi ah. Dapat diretso ata yung katawan ko. Patience, magiging ano rin to. Magiging bowl din to, guys. I tell you. Ano ba itong ginagawa natin para? Palayok. Palayok. Gumagawa talaga sila dito ng palayok kasi marami dun sa mga dishes nila dito sa Tibiao ay niluluto talaga sa palayok kasi mas masarap kapag naluto sa palayok. Yun nga lang, ewan ko kung anong klaseng palayok itong nagagawa ko. Ay, baka madurog. Kaya, ayusin natin, ma'am. Ay, nasira na. Oh my gosh, wait lang. Ano kasi, ma'am, manipis na yung dito. Mas limpis na dito. Oo. So, dapat pantay lang. Opo, ma'am. Ano, ibabalik kong ganon? Okay, ma'am. Pwede i-ayusin ulit. Ayusin ko ulit. Start from scratch. Start from scratch. Lagyan mo naman ng butas. Okay. Tapos, Ganyan, ma'am. nagiging palayok na ha? May pagkapasupa siya ngayon ha? Mabubuo rin yan, guys. Parang mahirap atang malagyan ito ng sabaw ah. No? Dapat laliman ko pa ata, no? Pwede, ma'am. Ganito. Press sa baba. Akala nyo lang madaling gawin, ang hirap ah. Napaka-delicate. Shucks. Hindi pwedeng mabigat ang kamay mo dito eh. Para tabingi ah. Ate, ayusin mo kaya. O maaayos pa ba yan? Yan. Ang galing mo ate ah. Ayan na. Pwede na. Pwede na akong magsabaw. Yan! So, ito yung nagawa ni Ate Nancy. Magiging palayok yan. Ako, hindi ko alam kung ito ba ay plato o mangkok. Basta! Malalagyan ng sabaw, pwede na. Okay, papatuyuin na lang namin ito, tapos saka ilalagay sa bagot. Ganito yung itsura ng mga palayok na ginagawa nila Ate Nancy. Marami sa mga dishes dito sa Tibiao, dito sa Antique, ay gumagamit ng palayok. Kasama ko dito si Melanie. Ang iluluto niya para sa atin ay yung isa sa mga native delicacies ng Antique, yung chicken papisik. Ito yung chicken, ano yung pisik? Yung pangtalsik po, mami, yung asin. So dito sa Antique, kapag tumatalsik, pumipisik. O, parang ganon. So tatalsik yung manok mamaya. Hindi po, ma'am. Ano? Yung asin lang po. Ay, sandawa ko ng asin to. Oh my gosh. Good luck sa mga kidneys natin dyan. Hanap natin yung chicken papisik. Tapos, mag-scrub po tayo ng asin. Kailangan native na chicken. Opo po, ma'am. Kasi mas masarap po kasi yung native na chicken, yung ipapisik. Papisik. Papasok po natin dito yung Tanglad. tanglad. Yung susunod po, yung dahon ng sapalok. So may dahon ng Opo. sampalok. Papasok po natin dito. Sunod na ilalagay ang sibuyas at batuan. Batuan. Opo. Naku.
Ito yung sikat na pampaasim dito sa Yes. Visayas. Oh, Yung batuan. Usually ginagamit nila yan sa mga sinigang, ganon. Maasim siya, pero hindi kasing asim ng sampalok. Pero ang masarap sa batuan, meron siyang fruity taste. Din yung tomato po yung pinaka Ay, last. kamatis. At ang sikreto sa pinapisik, maraming asin na ilalagay sa palayok. Ayan, marami na Opo. talaga. Yes, ma'am. Ano po kasi ang dalawang cup. Pero hindi naman natin kakainin yung asin na yan, di ba? Hindi po, ma'am. So parang yung pinaupong manok, di ba? Opo, ma'am. Parang ganun Oo, po. parang ganun yung peg niya. Tapos yung mix po, ma'am, ipapasok po natin dito yung manok. Okay, Ayan, then takpan po natin ng takip. palayok. Ilagay na Ay, po walang natin tubig. Hindi po, ma'am. Hindi po tubig yung mamuluto sa kanya. Yung juice po ng Natural juice yes, ng po, mga manok. At manok. saka asin po. Oh. Lutuin po siya natin ng good for almost 1 hour po. Matapos ang isang oras ng pagpapalambot sa manok, kumusta naman kaya ang itsura at lasa ng ating papisik? Then, Ay, Diyos ko, nahulog yung mga ano. dito. Oh, ay, nasunog yung ano, yung asin. Opo, ma'am. So actually, yung cooking process niya parang pinaupong manok kasi niluluto rin sa asin. Pero tingnan ninyo ito, oh. Nasunog na talaga yung asin. Tapos, madali mo pa rin siyang malilinis. Unlike kapag ang ginamit mo yung kaldero, 'di ba? Naku, didikit yung asin na yan dun sa kaldero mo. Yung iba naman naglalagay sila ng foil, pero ang sabi nila, iba pa rin daw talaga yung lasa kapag ginamit mo ay palayok. Kasi yung palayok, meron siyang mga natural flavors na nai-infuse pa doon mismo sa pagkain. So, eto na yung ating chicken papisik. Tikman na natin kung iba talaga ang lasa kapag niluto sa palayok. Natin itong native chicken pa ha, yung ginamit. Akala ko maalat siya, hindi siya maalat at all. Meron siyang konting asim-asim dahil dun sa batuan. Very flavorful. Ang nalalasahan ko yung batuan. Meron siyang hint ng konting asim, tsaka konting alat. Kahit na niluto siya sa asin, hindi siya maalat talaga. Sakto-sakto yung lasa ng maasim-asim na batuan at saka yung sampalok. Tapos maalat-alat yung yung mismong manok dahil sa asin. Tapos alam mo, napaka-flavorful talaga kapag native chicken yung ginamit. Ang lambot. Ang lambot yung pagkakaluto. Iba yung sarap niya. Iba yung lasa niya. Yun ata yung nagagawa talaga ng palayok. Ang lambot. Ay, may sausawan pala dito. Actually, solve na ako kahit walang sausawan eh. Masarap na siya kahit na hindi sinawsaw sa toyo. Pero sige, tikman natin. Pwede rin. Pero actually, kahit na hindi mo isawsaw sa toyo at suka, malasa na siya dahil dun sa batuan. Malasa. Dahil sagana ang antike sa yamang tubig, ang mga biyaya ng dagat at ilog bida rin sa kanilang mga lutuin. Gaya na lang ng isdang tughod o goby fish na atin ding iluluto sa palayok. Maraming iba't ibang makukuha sa mga ilog dito sa Antique, katulad nitong kakaibang isda na ito na kung tawagin nila ay tugod. Tughod. Mukha siyang janitor fish. Ay, mukha siyang janitor fish, mukha siyang janitor. Kinakain ba talaga to, kuya? Ha?
Tapos nilagyan na lang natin ng mga iba pa. Ito ay eel ba ito? Eel, oo, igat. Ayan. Tuturuan tayo ngayon ni Kuya magluto ng pinamarhan. Pinamarhan na tughod. Pinamarhan na tughod. Yung pinamarhan, ang ibig sabihin nun, pinatuyo. Una po natin ipapreheat natin yung palayok. Tapos, habang mainit na yung palayok, lagyan natin ng suka. Ilalagay na rin ang asin at ang dahon ng aropedan. Ano yan siya? Nagpapaasim rin siya, ma'am. Maasim to. Habang mainit na yung palayok, lagyan natin ng suka. Maasim nga siya, pero yung subtle lang, hindi masyadong asim na asim. Ihuhulog na rin ang sibuyas, bawang, luya at saka ilalagay ang tughod, igat at hipon. Yes, Hindi ma'am. ba yan malansa? Inano na sa asin. Parang nilinisan na kanina sa asin. Kasi medyo malansa yung mga ibang mga isda na nakukuha sa Sa ilog. So, the way to prepare it is usually kinakaliskisan, tinatanggalan ng bituka, ng hasang, tapos pinapagulong sila sa asin para matanggal talaga yung lansa nila kasi madulas. Madulas siya tsaka medyo may lansa. Sagana sa tughod o goby fish ang mga ilog sa Tibyao. Madali raw itong mahuli lalo na kung umuulan dahil tinatangay lang ito sa mababaw na bahagi ng ilog. Samantala, hihintayin lang na maluto ang suka at saka ito lalagyan ng kaunting tubig. Tingnan natin, mukhang luto na yan. O sige, ma'am. Sige po. Yan. Okay, tikman natin itong tughod. Kukuha rin ako nung igat at saka ng hipon. Halo-halong isda ito eh. Tikman ko muna nga yung konting sabaw. Parang may pait-pait konti. Dahil ba yun sa dahon? Tikman ko nga itong goby fish or tughod kung tawagin nila. Ito daw yung sabi nilang masarap. Malinamnam naman siya. Ito naman yung eel. Okay to. Ito ang pinaka nasasarapan ako, yung eel. Hindi siya maasim na maasim yung dahon na nilagay, parang hindi naman siya super asim. Tanggal lansa lang siya talaga. Pangtanggal ng lansa. Itong goby fish nila, itong tughod, kung hindi mo natin niluto sa luya at saka doon sa yung pampaasim na dahon, malansa ito, pero ito wala talagang lansa at all. Ang susunod nating adventure sa ilog pa rin, pero dito naman sa bayan ng Barbasa. Napaliligiran ng mga nipa palm o mangrove palm ang Nalupa River dito sa barangay Hinalinan. Andito ako ngayon sa ilog ng Barbasa sa Antique. Maghahanap ako ng treasure. Joke lang. Maghuhukay kami ng mga river clams. Mga bilaog kung kanilang tawagin. Para kasing treasure hunter yung pig. Hi, Kuya Alex! Anong ginagawa mo dyan? Alahin yung ma'am, yung Anong ginagawa mo? buhangin. Tapos lagay dito. Ano ilalagay ko? Ang alin? Buhangin. Saan? Dito, sa hawak mo. Magpapala lang ako ng buhangin. Oo. Meron ka palang... Yan o, Okay. Lalagyan mo. Para pala nangunguha nga ng ginto dito Ganito yung ginagawa nila sa Paracali nun eh. Nangunguha ng ginto, yung magpapala ka ng putek, ilalagay mo dyan sa salaan, tapos may lalabas ngayon na bilaog. Okay, sige, game. Tapos bibit lang yun.
Bibistayin. Okay. O, sige kuya, tara, tulungan mo ako. Hindi ako marunong. Ang bigat naman. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating Antique adventure. Dito sa Nalupa River sa Barbasa, mayaman daw kaming makukuha. Pero hindi ito ginto ha. Ano ilalagay ko? Ang alin? Buhangin. Saan? Dito, sa hawak ko, ma'am. Magpapala lang ako ng buhangin. Oo. Bibistayin. Okay. Puro bato ah. Tanggalin natin yung mga bato, no? Ayan, dito mas mababaw, oh. Ayan. So parang gold panning din yung nangyayari dito, pero hindi ginto yung kinukuha, kundi mga maliliit na mga river clams katulad nito. Itinuturing yaman ng mga taga-Barbasa ang bilaog. Bukod kasi sa pagkain, napakikinabangan nila ang dinurog na shell nito at ginagawang panlinis sa mga kawali at kaldero. Ito yung mga nakuha nating bilaog mula doon sa ilog. Ito ay pinasukan na natin. Kumbaga, binabad muna siya sa tubig para sumuka siya tapos matanggal yung buhangin na kinain niya doon sa loob. Kailangan ginagawa niyo yun sa mga shellfish kasi kung hindi, naku, kakain kayo ng buhangin. Kasama ko dito si Kuya Fiel. Magluluto kami ng ginisang bilaog. Ito yung luya, ma'am. Tapos, sibuyas po. Medyo luto na po yung sibuyas. Silagay po natin yung Bawang. bawang po. Mapula na po siya, ma'am. Ano po tayo lalagay ng bilaog po natin yung river clams po natin. Ilalagay na rin ang tanglad para sa dagdag na aroma. Native po sila dito sa amin, ma'am, yung bilaog. Kasi po nung araw, nung malito po kami, wala pa pong gadgets. Ito po yung hobby na, ma'am. Nanguha po kami ng Bilaog. Nanghuli ng, ng mga alimango. Sa mga palaka po, ma'am. Pagkatapos, lagyan na ito ng tubig at saka hintayin kumulo. Kapag kumulo na, titimplahan ito ng asin, paminta, at lalagyan na rin ng sili. Bro, luto na po yung ating ginisang bilaog po. Okay. Natin sa... Bumukas na lahat no? Ginisang bilaog. Mukhang masarap ha? Tikman na natin to. Tikman naman natin itong ginisang bilaog. Akala ko nung una parang tahong siya pero hindi, maputi oh. Hindi siya malansa, ha? Tsaka wala siyang aftertaste. Actually, okay yung lasa nito, ha? Simpleng-simple lang yung lasa niya. Parang halaan. Ganun yung peg niya. Para siyang halaan. Tapos yung pagkakaluto sa kanya, kasi very simple lang. Ginisa lang siya. Talagang lumalabas yung natural na lasa nung shellfish. Okay siya. The place where the mountain meets the sea. Diyan kilala ang Antique. Sa aming pagbisita rito, bukod sa payapang kapaligiran, Sabi nila pampaganda daw to ng skin! nakita namin kung paano alagaan ng mga residente ang kanilang tradisyon. Sira na! Oh my gosh, wait lang. Ang mga industriyang nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan. Ang dami? At mga pagkaing mas pinasarap ng dedikasyon at puso sa pagluluto. Yun ata yung nagagawa talaga ng palayok. Very flavorful.
Ito wala talagang lansa at all. Okay siya. It's the best. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, magandang gabi. Ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.